guys, good morning, good afternoon, and good evening to all. I'm back. My day is done again. So, ito na nga. Pag-usapan na naman natin itong kulokoy na presidente nyong bangag dyan sa Pilipinas. So, eto nga, ang siste ay kanyang dinipensahan ang pagiging zero budget ng PhilHealth. At sabi niya, okay lang naman daw yun kasi marami daw reserve na funds ang PhilHealth. At since may reserve funds daw, okay lang daw yung ginawa ng mga gumawa ng budget sa Senado at sa Kongreso. So, ito kasi yan. Kaya tinawag nga na reserve kasi reserve yan. Hindi mo pwedeng galawin yan unless kinakailangan na talaga siyang galawin dahil wala ng ibang options. Kaya tinawag yun na reserve. It should be reserve. It should stay there in case of you don't have any more choice for the funds na pagkukuhanan. Kaya nga, meron kang reserve. Kumbaga, may reserba ka na amount of money and funds in case of, halimbawa, may mga pandemya or mga kung ano mang problema sa isang bansa, reserve yan. And what is the point na merong mga contribution ang mga empleyado sa Pilipinas at kung sino man yung mga gustong maging part ng pagkakaroon ng PhilHealth insurance and magkaroon ka ng benefits. Di ba nga nag-aambag ka at nagre-remit ka para maging parte ka ng PhilHealth. So ito yan. Kung hindi mo bibigyan ng budget ang PhilHealth because you were saying that there is a reserve money that needs to be used, anong gagamitin ng mga taong bayan kapag sila ay magkakasakit? Since wala kang ibinigay at ang salaping sinasabi mo ay reserve at ang sabi naman nitong si Winnie the Pooh, tangin ng inumin mo, wag kape, sabi niya parusa daw yon sa PhilHealth. Bakit mo parurusahan yung mga tao? Ang sinasabi mong parusa yon sa PhilHealth, bakit damay ang mga tao sa parurusahan nyo? Hindi naman yung tao ang nagdesisyon na wag gamitin kung ano man yung dapat na gamitin, di ba? So, ang tanong dyan, dapat ang parusahan nyo yung mga executives at mga empleyado ng PhilHealth. Sila dapat yung palitan nyo, sila dapat yung tanggalin nyo kung sa palagay nyo hindi nila ginagawa yung kanilang trabaho at hindi nila ginagamit yung funds na kailangan para sa mga may sakit. Alam nyo ba kung gaano kahirap magkasakit dyan sa Pilipinas na kahit na meron kang PhilHealth, ang konti-konti lang ng kino-cover ng PhilHealth na yan para sa mga gastusin pa ng ng mga empleyado? Nasubukan nyo na bang pumila? At nasubukan nyo na bang hindi kayo asikasuhin dahil wala kayong pambayad? Nasubukan nyo na ba yon? Ikaw, Grace po? Kayo dyan na mga pumirma dyan sa zero budget para sa PhilHealth? Nasubukan nyo na ba? Ikaw, Presidente ng Pilipinas, bangag, nasubukan mo na bang pumila? Nasubukan nyo na bang mahirapan na may sakit ka na tapos kinakailangan mo pang magmakaawa para asikasuhin ka? Dahil walang-wala ka at wala kang pambayad. Nasubukan nyo na ba yon? Hindi nyo pa nasubukan. Kaya ganyan na lang kayo magdesisyon na hindi nyo ginagamit yung mga utak at puso nyo. Gamitin nyo naman yung mga utak at puso nyo sa pagdidesisyon kung paano tutulungan ang taong bayan. Alam nyo, maiintindihan ko pa sana yan. Kung meron kayong pinagamitan na almost the same lang na makikinabang ang taong bayan when it comes to their health. Pero hindi Ano nangyari? Nilagay nyo sa mga DPWH. Hindi naman yun ang mas importante, di ba? Mas importante ba yun? Mas importante ang health ng taong bayan. Priority ang health
Hindi importante yung mga DPWH na yan dahil wala nga kayong nagagawang build eh. Wala nga kayong mga nagagawang makakatulong sa mga Pilipino, magpapadali sa buhay nila dyan sa mga infrastructure na dapat ginagawa nyo noon pa. Like first year, unang araw pa lang ni Bangag, dapat meron ka ng nakaabang na na project, pero wala, 'di ba? Yung 550 billion mo na flood control, nasaan? Nasaan yun? Di ba hindi nyo rin na-explain yun? Tapos ngayon, kukuhanan nyo na naman ng salapi at ilalagay sa DPWH yung yung para sa PhilHealth sana, at yung ang dami-dami nyo pang mga agency na binawasan para sa mga edukasyon ng mga kabataan. Ang dami nyo ring binawas. Ano na ba nangyayari dyan sa admin nitong Bangag na to? Alam nyo ba, kung titignan nyo, sobrang exposed talaga ang kawalang hiyaan nitong admin ni Bangag. As in, sobra. Napakalayo talaga sa pamumuno ni PRRD noon. Kasi isipin nyo, si PRRD, ang dami niyang mga proyekto na talagang nakinabang ang mga tao. To think na pandemic pa nung time na yun, pandemic pa yun. Pero ito, anong nangyayari? Parang nagkukuya-kuy lang tong tong presidente nyo dyan na Bangag nagpupulburon na lang lagi, tas matutulog ng 3 araw, tas gigising, tatanungin niya, ano nang balita sa Pilipinas? Ganon. Kasi ganyan yung narinig ko daw na ang ginagawa daw niya, nagbabangag daw yan. Tapos dahil bangag siya, matutulog siya ng 3 araw. At pag natulog siya ng 3 araw, wala siyang pakialam, magkukulong sa kwarto niya. At paglabas niya, after 3 days, magtatanong, anong balita sa Pilipinas? Kaya hindi nyo ba napansin, wala siyang kaalam-alam sa nangyayari at minsan lutang-lutang, lalo na kapag ambush siya ng mga newscaster at mga kung ano-ano pang media at tatanungin siya, hindi siya makasagot, bulol-bulol. Kasi wala siyang alam sa mga pinagsasabi niya yan nga lang, pag pinagsasabi niya sa PhilHealth, parang wala siyang kaalam-alam sa nangyayari sa mundo. Kung gaano kahirap ang pumila ang mga taong may sakit, yung mga may kinakailangan na mga kailangang magpagamot. Hindi niya alam yon, hindi niya alam kasi Bangag. Weak leader siya. Yan talagang nakikita ng taong bayan. Kaya ewan ko, sana naman hindi na umabot ng 2026 yung yung pangulo na yan. Kasi sobra na OA na Wala talaga siyang alam. Tama si PRRD. He is a weak leader. As in, hindi siya nakakatulong sa nakararami. Tapos siyang ayu-ayuda na yan itong si Tambaloslos na tanga-tanga din na napakatakaw sa pera. Napakabwakaw sa salapi. Na puro ayuda lang alam. Yan din, dapat mapalayas din yan Kasi yan ang number 1 talaga na nagnanakaw sa pera ng taong bayan Pansinin nyo, tinan nyo, ang dami-dami nila, billion ang pinag-uusapan na salapi. Tapos walang asenso ang Pilipinas, mataas ang bilihin, ang bigas lalong tumaas, ang mga bilihin lalong tumaas. Walang build, tapos walang mga benefits na nakakabuti sa lahat ng pangmatagalan. Ang ginagamit nila akap, ayuda kasi tinuturuan nila yung mga taong bayan na maging tamad. Dapat turuan mo ang taong bayan na mangisda. Huwag kang bigay ng isda at ng ulam nang hindi na sila gumagalaw. Nakadepende na lang sila sa mga paayuda mo para para gustuhin ka nila. Hindi ka pa rin naman nila gugustuhin, Tambaloslos. Ayaw ng taong bayan sa'yo, kinukuha lang nila yung salapi kasi pera nila yan. Pero technically, ayaw pa rin nila sa'yo. Kaya tingnan mo nga yung ratings mo, bagsak na bagsak. Di ka ba naaawa sa sarili mo? Kasi ako na naaawa sa iyo kasi masyado mong kinakawawa yung sarili mo na na ipilit yung sarili mo sa posisyon at sa taong bayan. With the what? With the use of Filipinos money din. Hindi mo naman pera yan Bakit mo ipapamigay yung mga pera na yan? Hindi naman sa iyo yan. Kung makapagsalita ka dyan, magbibigay. Ito pang isa, magbibigay ka ng 200 extra per day na allowance ng mga AFP at kung ano-ano pang mga army, whatsoever dyan, marine, whatever. 200 pesos a day.
Tapos kinuhanan mo naman sila ng 18 billion para sa kanilang modernization. Para sa mapaunlad yung kanilang ahensya. So yun, binubudol mo na naman ang taong bayan niya, binubudol mo ang mga AFP, at ito namang si Browner, akala niya naman, naka-jackpot na siya dun sa 200 pesos na dagdag sa niya, sa sahod niya. Hindi binanggit nitong si Tamba nakaw na nakawan rin sila ng 18 billion. 'Di ba? Nakakaloka talaga. As in, nakakaloka. Tanga na lang talaga at bobo ang hindi makakaunawa sa nangyayari ngayon sa Pilipinas. Sobrang pambababoy at pagnanakaw talaga ng hayagan ang ginagawa nila sa taong bayan. Sana naman mapalitan na tong mga tao na to para sobra na. Tama na talaga. Nakakaloka. As in. Anyways, thank you guys for watching. I'll be right back again. God bless. Bye. Please subscribe. Thank you.